Akala ko nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita tungkol sa kawalang katarungan ng mundo sa Amerika. Ang lugar kung saan ako isinilang at naging isa sa pinakamayamang bilyonaryo. Ang pagkakaroon ng napakaraming walang tirahan ay isang karaniwang tanawin. Sanay na akong maglakad tuwing umaga sa Union Square sa San Francisco. Mga hilera ng mga toldang gawa sa nylon, mga taong nakahandusay na nanlilimos ng barya. Sa New York, sa mga pasilyo ng subway, laging may isa o dalawang taong nakabalot sa punit-punit na kumot, tahimik na nakaupo na parang mga estatwa. Iyon ang halaga ng kalayaan o iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kaya't nang tumuntong ako sa Pilipinas, halos masindak ako. Mula sa paliparan hanggang sa siyudad, wala akong nakitang kahit isang pulubi. Walang kamay na nakalahad, walang katawang nakahandusay sa bangketa. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. At alam kong kung sasabihin ko ito ng malakas, maraming Pilipino ang mariing tututol. Hindi dahil mas mabuti ang Pilipinas. Marahil, mas magaling lang magtago ng kahirapan ang mga tao rito. Ang pangalan ko ay William Harris. Ako ay 70 taong gulang, ilang beses nang napasama sa listahan ng Forbes 100. Dumaan ako sa napakaraming negosasyon, nagmamay-ari ng mga hotel, resort at kumpanya ng teknolohiya. Hindi ako pumunta sa Pilipinas dahil sa kuryosidad o para magbakasyon. Pumunta ako dahil sa dalawang dahilan. Una, ang anak kong si Emily, isang mahusay na software engineer, ay ipinadala ng isang multinational corporation sa Cebu upang magtayo ng isang research center para sa artificial intelligence. Hindi ako makapaniwala kung bakit Cebu hindi Singapore, Tokyo o Seoul, kundi isang syudad na sa isip ko ay isang malaking baryo lamang sa tabi ng dagat. Kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Pangalawa, gusto kong samantalahin ang pagkakataon para maghanap ng oportunidad. Sa isip ko, ang Pilipinas ay isang lugar kung saan maaari akong makabili ng ilang startup sa murang halaga, makakuha ng ilang lote sa tabing dagat at gawin itong bahagi ng aking imperyo. Para sa akin, ang maliliit na bansa ay palaging mga merkado, hindi kailanman mga kalaban. Lumapag ang eroplano sa Mactanggent, Cebu. Nakaupo ako malapit sa bintana, nakatitig sa lupa, umaasang makakita ng mga maalikabok na kalsada, mga bahay na yari sa yero na halos gumuho na. Ngunit ang nakita ko ay lubos na naiiba. Isang malawak at makinis na runway, isang modernong terminal, mga karatula sa dalawang wika, at maayos na daloy ng mga tao. Pagpasok ko sa lobby, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon at mga kumikinang na automated check-in kiosk. Ang mga tauhan ng imigrasyon ay nakauniporme, may ngiti sa kanilang mga labi at malinaw magsalita ng Ingles. Bahagya akong natigilan na parang kailangan kong kumpirmahin muli ang aking nakikita. Imposible, sabi ko sa sarili, ito ay palabas lamang. Sa likod nito, tiyak na may mga madidilim na sulok na kanilang itinatago. Sinalubong ako ni Emily sa International Arrival Gate. Niyakap niya ako, nagniningning ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang mga pisngi. Iba ang itsura niya kumpara noong nasa San Francisco pa siya, hindi gaanong nag-aayos, ngunit mas may tiwala sa sarili. Sabi niya, "Dad, you're here." Tila isang pagbati at pagpapakalma. Tumango ako, pinanatili ang malamig na tono na ginagamit ko sa mga board meeting. Ang pagpapakitang gilas ay kayang gawin kahit saan. Gusto kong malaman niya na hindi ako madaling mapahanga. Ngunit habang lumilingon ako, hindi ko maiwasang mapansin na walang kahit isang pulubi sa loob ng lobby. Sa New York, tiyak na may makikita akong ilang taong nakaupo sa sahig na may hawak na karton na nagsasabing, "Hungry, please help." Dito, malinis ang mga upuan, tanging ilang pamilyang dayuhan lamang ang naghihintay ng kanilang mga bagahe. Paglabas namin, sumalubong ang init ng araw ng Hulyo sa sementadong daan. Ang mga taxi ay maayos na nakapila. Ang pangalan ng taxi ay malinaw na nakasulat sa isang electronic screen. Isang driver na nakauniporme ang yumuko para buksan ang pinto. "Welcome to Cebu, sir." Bahagya akong natigilan. Sanay ako sa masungit na pagtrato sa Manhattan, kung saan titingnan muna ng driver ang iyong pitaka bago magtanong kung sasakay ka. Habang umaandar ang sasakyan, naamoy ko ang bagong upuan. Kausap ng driver si Emily,
tungkol sa isang promo sa isang e-wallet. Napangisi ako sa isip ko. E-wallet dito pero wala pa rin akong nakikitang nanlilimos sa parking lot. Sa JFK o LAX, sanay ako na may ilang taong nakatayo malapit sa mga exit na may hawak na lumang tasa ng Starbucks para humingi ng barya. Tumatakbo ang sasakyan sa isang malawak na kalsada, may mga puno sa gilid, malinaw ang mga karatula, walang basura, walang mga slum area na inakala ko. Bigla akong nakaramdam ng pagkainis. Kailangan kong makahanap ng kapintasan. Nasaan sila? Nasaan ang mga walang tirahan? Nasaan ang mga pulubi? Tumingin ako sa bintana na parang isang mga ngasong naghahanap ng ebidensya para sa aking lumang paniniwala. Ngunit ang tanging nakita ko ay mga grupo ng estudyanteng nagbibisikleta, mga mag-asawang naglalakad, at ilang coffee shop na bukas na may mga batang customer na nagtatrabaho sa kanilang laptop. Nang lumiko ang sasakyan sa Sergio Osmeña Boulevard, bumungad sa amin ang Mactan Channel, ang malalim na asul na tubig, ang arko ng CCLEX Bridge, at ang mga matataas na hotel na salamin na sumasalamin sa papalubog na araw. Kinakalkula ko sa isip ko, gaya ng dati, return on investment, operational costs, kita. Ngunit sa gitna nito, nakita ko ang imahe ng isang lola na inaalalayan ang kanyang apo sa pagtawid. Huminto ang driver para padaanin sila. Yumuko ang bata bilang pasasalamat. Napahigpit ang hawak ko sa upuan, ayaw kong aminin ang aking nakita. Ang apartment ni Emily ay nasa isang mataas na gusali sa tabi ng dagat. Makintab ang sahig na kahoy at sagana ang natural na liwanag mula sa mga salamin na bintana. Mula sa balkonahe, tanaw ko ang buong lungsod, ang tulay, ang channel at ang dagat sa malayo. Maayos ang mga kasangkapan, moderno ang mga gamit at may Netflix sa malaking screen sa dingding. Ngumiti si Emily. Nirentahan ko ang lugar na ito sa halagang 1,003 lang ng upa sa Singapore. Naglakad-lakad ako. Pinadaanan ang aking daliri sa gilid ng mesa habang isang kakaibang pakiramdam ang lumalaki sa loob ko. Sa Manhattan, mayroon din akong penthouse, ngunit tuwing gabi, ang nakikita ko sa ibaba ay puro lamig. Dito, naririnig ko ang tawanan ng mga bata sa kalye, ang hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog, ang tunog ng busina ng barko sa malayo. Umupo ako sa sofa at mahinang sinabi, hindi masama. Ngunit sa isip ko, alam kong sinusubukan kong kumapit sa aking mga lumang paniniwala. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Kailangan kong makita kung ano ang pinaniniwalaan ko sa loob ng 14 taon. Hindi maaaring ganito kaganda at kaayos ang Pilipinas. Ang katotohanan ay dapat na lumabas saan man. Nang imbitahan ako ni Emily na kumain ng lechon, pumayag ako. Isang bahagi ay para pagbigyan ng aking anak at ang isa pa ay para mag-imbestiga pa. Bago kami umalis, tiningnan kong muli ang siyudad mula sa bintana. Ang sinag ng dapit hapon ay kumakalat sa tubig at ang mga ilaw mula sa mga bangka ng mangingisda ay kumikislap sa malayo. Napakunot noo ako. Kung ito ang katotohanan, marahil ay mali ako sa buong buhay ko. Nang tanghaling iyon, dinala ako ni Emily sa isang kainan sa isang maliit na eskinita, ilang minuto lang mula sa baybayin. Kailangan mong subukan ito, Dad. Specialty ito ng Cebu. Mura lang, pero walang katulad ang lasa, masiglang sabi niya. Bahagya lang akong ngumisi. Sa isip ko, naroon pa rin ang imahe ng mga 5-star restaurant, mga puting mantel at mga libu-libong dolyar na alak. Isang kainan sa eskinita sa Pilipinas? Mapapahanga ako? Ngunit pagpasok ko, natigilan ako. Maliwanag ang lugar, maayos ang mga mesang kahoy at may mga nakasabit na bougainvillea sa may pintuan. Walang amoy ng halumigmig na inaasahan ko. Isang batang waitress ang yumuko at bumati, may malinaw na mga mata. Napansin kong iba ang tingin niya sa mga walang laman na mata ng mga pulubi na naghihintay ng limos sa San Francisco. Sanay akong makita silang nakaharang sa pinto ng mga kainan, hawak ang mga karton na nagsasabing, "Hungry, please help." Dito, wala ni isa. Malinis ang bangketa, tanging ilang estudyante lamang ang nagpark ng kanilang mga motor, nagtatawanan. Medyo nadismaya ako. Ang ebidensyang hinahanap ko ay wala. Inihain ng waitress ang isang plato ng mainit na lechon. Umakyat ang usok, mabango ang amoy ng balat na malutong, may kasamang kanin at sausawan.
Kumuha ako ng tinidor at sinubukan ito. Ang lasa ay perpekto, malutong ang balat, malambot at malasa ang laman. Napahinto ako. Bawat detalye sa aking dila ay nagpabago sa aking ritmo. Nagbayad ako ng daan-daang dolyar para sa isang plato ng pasta sa Manhattan, ngunit hindi ito nag-iwan ng ganito kalalim na lasa. Ngumiti si Emily na parang nanunukso. Sabi ko sa'yo, Dad, dito, ang halaga ay hindi laging nasusukat sa pera. Gusto kong tumutol, ngunit abala ang bibig ko sa pagkain pa. Sumandal ako at sinubukang hanapin ang aking dating mayabang na tono. Masarap nga, pero lokal na pagkain lang ito. Hindi maikukumpara sa world-class cuisine. Pagkasabi ko niyon, nakita kong bahagyang natigilan ang waitress, ngunit ngumiti pa rin siya ng magalang. Bigla kong napagtanto na ang sinabi ko ay hindi lang pagtanggi sa isang pagkain, kundi pag-apaka sa dangal ng isang buong kultura. Natapos ang tanghalian, kinuha ko ang aking pitaka para magbayad. Ngunit itinaas ni Emily ang kanyang telepono at ini-scan ang isang maliit na QR code sa mesa. Ting! Ang transaksyon ay tapos sa loob ng wala pang 2 segundo. Napanganga ako. Sa New York, ilang beses kong nakita na nagkakaaberya ang mga credit card machine sa gitna ng mall. Dito, sa isang maliit na kainan sa eskinita, lahat ay nagbabayad gamit ang e-wallet. Ibinalik ko ang aking pitaka habang pinagmamasdan ang paligid. Walang nag-aabang para humingi ng sukli. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas, nagbabayad ng taas noo. Paglabas namin, bumuhos ang init ng araw ng Hulyo sa kalsada. Dahan-dahan akong naglakad, sinusubukang magmasid. Sa Los Angeles, sa labas ng ganitong kainan, siguradong may ilang taong walang tirahan na nakaupo, yakap ang kanilang mga plastic bag. Dito, wala. Isang matandang lalaki lang na nagtutulak ng kariton ng gulay, pawisan, ngunit may kalmadong mga mata. Napalunok ako. Nag-aalerto ang isip ko. Huwag kang maniwala agad. Baka tinatago lang nila ang mga mahihirap sa ibang lugar. Ngunit isang bahagi ng aking isipan ang bumulong, o baka iba talaga ang katotohanan. Pagsapit ng hapon, inalok ako ni Emily na pumunta sa isang sikat na beach. Pumayag ako habang nananatiling tensyonado. Kailangan kong makahanap sa anumang paraan ng isang piraso ng ebidensya upang patunayan na ang aking 40 taong paniniwala ay hindi mali. Hindi ko matanggap na ang kahirapan dito ay hindi nagpapakita sa paraang inaasahan ko. At hindi ko alam na sa dalampasigang iyon, unang beses kong makikita ang dilim na sumisingit sa liwanag. Isang pagkagulat na nagbigay sa akin ng pagkalito at mas mahigpit na pagkapit sa aking lumang paniniwala. Pagsapit ng hapon, dinala ako ni Emily sa isang beach sa Mactan. Ang daan sa tabi ng dagat ay biglang bumungad. May mga puno ng niyog na nagbibigay lilim at ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Puti at pino ang buhangin at ang mga alon ay humahampas sa pampang. Libu-libong mga lokal at turista ang nagtatampisaw. Nanatili akong tahimik, pinagmamasdan ang bawat grupo ng tao. Mga batang nagsisigawan habang hinahabol ang mga alon, mga teenager na naglalaro ng volleyball, at ilang mag-asawang magkatabing nakaupo habang pinapanood ang dagat. Sa Miami, nakakita na rin ako ng ganito karaming tao sa beach, ngunit doon, malinaw ang pagkakahati. Isang bahagi para sa mga turistang nagbabayad at sa kabila, may ilang mga walang tirahan na nagtayo ng kanilang mga tolda malapit sa bakod. Dito, wala. Walang nakahandusay, walang luma at sira-sirang tolda na nakaharang. Dahan-dahan akong umupo sa isang bangkong bato. Dama ko ang hangin ng dagat sa aking buhok, dala ang amoy ng asin. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Sa Central Park, kapag umupo ka sa ganitong bangko, may lalapit agad para manlimos. O mas malala, isang marungis na anyo na nakabalot sa kumot ang nakahiga. Dito, ang mga bangko ay puno ng mga taong nag-uusap, kumakain ng ice cream at nagtatawanan. Lumingon ako, umaasang makahanap ng kahit isang imahe na katulad ng sa Amerika, ngunit wala akong nakita. Bahagyang sumikip ang dibdib ko. Posible bang ang mga dekada kong paniniwala ay nayayanig dahil lang sa isang dalampasigan? What do you think, Dad? Tanong ni Emily. Kumikinang ang kanyang mga mata. Mabilis akong sumagot na parang gustong pigilan ang anumang kahinaan. Maganda.
pero malamang sa ibabaw lang yan. Ngumiti lang ang anak ko at hindi nakipagtalo. Alam niyang kailangan ko ng ebidensya bago aminin ang anuman. Umalis kami sa beach at naglakad sa kahabaan ng kalsada patungo sa tulay. Dumidilim na at nagsimula ng umilaw ang mga poste. Ang mga ilaw ay sumasalamin sa tubig na parang mga gintong guhit. Sa magkabilang pampang, buhay na buhay ang mga kainan, may musika, tawanan at ingay ng mga sasakyan. Bigla kong ikinumpara ito sa Times Square, kung saan kasing liwanag din ang mga neon lights, ngunit isang liko lang sa isang eskinita, makikita mo ang mahabang hilera ng mga walang tirahan na natutulog sa mga karton. Dito, patuloy akong luminga-linga, ngunit wala pa rin. May mga nagtitinda sa kalye, may mga batang tumutulong sa kanilang mga magulang na magligpit ng mesa, ngunit lahat sila ay nagtatrabaho. Walang nakaupo na nag-aabang ng limos. Akmang magkokomento ako nang biglang may nangyari. Isang dalaga ang huminto sa gilid ng daan nakatutok sa kanyang cellphone. Mula sa likod, isang lalaki sa motorsiklo ang mabilis na dumaan. Sa isang iglap, dinukot niya ang cellphone at mabilis na nawala. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagulat ang mga tao. Ilang lalaki ang humabol, ngunit sa loob lang ng ilang segundo, nawala ang motorsiklo sa agos ng trapiko. Natigilan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Heto na, ito na ang bitak na hinihintay ko, bulong ko sa sarili. Alam ko na, walang lugar na perpekto, walang syudad na kayang itago ang dilim. Niyakap ni Emily ang babae at tumawag ng pulis. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay ang mga sasakyan. Sa isip ko, malinaw ang paghahambing. Sa Amerika, ang kahirapan ay hayagang nakikita sa mga hilera ng mga walang tirahan. Dito, hindi ito ganoon kapansin-pansin, ngunit sumisingit ito sa pamamagitan ng biglaang pagnanakaw sa kalye. Isang lipunang mabilis na umuunlad kung kaya't ang kahirapan ay naghahanap ng ibang paraan para mabuhay, hindi sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay, kundi sa pamamagitan ng pagnanakaw. Tahimik kaming umalis sa lugar na iyon. Pagbalik sa apartment, umupo ako sa sofa, nakatingin sa mga ilaw ng siyudad. Nagtimpla si Emily ng tubig at mahinang nagsalita, "Dad, every place has its problems. But don't let one shadow deny all the light." Hindi ako sumagot. Sa isip ko, naririnig ko pa rin ang ugong ng motorsiklo at ang nawawalang cellphone. Naalala ko ang mga nakita ko kaninang umaga. Isang modernong paliparan, isang komportableng apartment, isang masiglang dalampasigan na walang pulubi. At pagkatapos, ang insidente ng pagnanakaw na direktang tumama sa aking bagong usbong na pag-aalinlangan. Humigpit ang kapit ko sa sofa, sinusubukang panindigan ang aking mga lumang paniniwala. Sa likod ng liwanag, laging may dilim. Ang Pilipinas ay walang pinagkaiba. Gabing iyon, gusto akong dalhin ni Emily sa isang rooftop bar sa itaas ng isang mataas na hotel sa sentro. Kumunot ang noo ko nang marinig ang pangalan. Nakainom na ako sa mga rooftop bar sa New York, Las Vegas at Hong Kong, kung saan ang isang cocktail ay kasing mahal ng isang marangyang hapunan. Sanay na ako sa karangyaan ng gabi. Hindi ako naniniwala na ang isang maliit na syudad sa tabi ng dagat tulad ng Cebu ay makakagulat sa akin. Mabilis na umakyat ang elevator. Pagbukas ng pinto, sinalubong kami ng hangin ng gabi at malakas na electronic music. Sa harap ko, bumungad ang buong siyudad. Ang Mactan Channel ay kumikinang sa mga ilaw, ang arko ng tulay ay parang isang guhit ng liwanag, at sa malayo ay ang madilim na dagat na may mga kislap ng ilaw mula sa mga bangka ng mangingisda. Napigil ko ang aking hininga. Kahit ayaw kong aminin, kailangan kong tanggapin. Ang tanawing ito ay hindi nalalayo sa mga lugar na buong pagmamalaki kong ikinukwento sa aking mga kaibigang bilyonaryo. Umorder si Emily ng cocktail habang ako ay pumili ng isang baso ng red wine. Nang ihatid ito ng waiter, napansin ko ang kanyang paraan ng pagbuhos, magalang, propesyonal, walang ipinagkaiba sa Manhattan. Inikot ko ang baso at ang ilaw ay sumasalamin na parang pulang guhit sa salamin. Sa ibaba, maayos ang daloy ng mga sasakyan sa tulay na parang mga bituin na bumabagsak sa tubig. Nagsimula akong makaramdam ng pagkalito. Sa Los Angeles, nakaupo na rin ako sa ganito kataas na lugar, nakatingin sa syudad.
Ngunit ang mga ilaw doon ay laging may kahalong anino mga hilera ng mga asul at pulang tolda ng mga walang tirahan, mga grupong nakapalibot sa mga portable stove at ilang mga aninong nakaupo sa harap mismo ng mga mararangyang hotel. Dito, tinitigan ko ng maigi, ngunit wala akong makita. Nag-abang ako na makakita ng isang taong nakabalot sa kumot sa isang pasilyo, ngunit ang nakita ko lang ay mga bukas na kainan at mga batang tumutulong sa kanilang mga magulang. Bahagya akong naguluhan. Sa Amerika, sila ay nanlilimos. Dito, sila ay nagtatrabaho. At ang pagkakaibang iyon ay nagpahirap sa aking kalooban. It's beautiful, isn't it, Dad? Sabi ni Emily, nakasandal sa rehas. Habang hinahangin ang kanyang buhok, ngumisi ako. Oo, maganda. Pero kung mas maganda, mas mapanlin lang. Sinabi ko iyon na parang isang panangga para sa aking sarili. Hindi nakipagtalo si Emily. Ngumiti lang siya na parang alam niyang hindi pa ako handang umamin. Sa paligid namin, mga batang Pilipino na nakasuot ng magagandang damit ang nag-uusap sa matataas na Ingles. Narinig ko ang ilang usapan. AI application, data mining, startup funding. Kumunot ang noo ko. Akala ko, ang Pilipinas ay sanay lang sa murang paggawa. Ngunit dito, sa isang bar sa itaas, pinag-uusapan nila ang global na teknolohiya. Sa isip ko, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Ako ba ay tumitingin sa maling direksyon o ito ba ay isang maskara lamang para sa iilang mapalad? Inubos ko ang aking alak, nakatingin sa nagniningning na syudad. Sa isang iglap, naramdaman ko na parang nakatayo ako sa isang salamin na sahig. Maganda ang liwanag sa paligid, ngunit sa ilalim ng aking mga paa ay isang madilim na kawalan, handang lamunin ako. Alam ko, sa isang pagkakamali lang, lalabas ang dilim, tulad ng pagnanakaw kahapon. Hinawakan ni Emily ang aking balikat. Bukas, gusto kitang dalhin sa isang ordinaryong pamilya. Hindi sa bar, hindi sa high-end na apartment. Doon, makikita mo ang ibang Pilipinas. Napatawa ako ng pilit. Isang maliit na bahay ang magpapabago ng isip ko. Masyado kang inosente. Hindi sumagot ang anak ko. Tinitigan lang ako ng may kalmadong ngiti. Habang bumababa kami sa elevator, humina ang musika at ang hangin na lang ng gabi ang naririnig ko. Paglabas sa kalye, tumingala ako sa nagniningning na gusali. Tinanong ko ang sarili ko, saan man sa likod ng mga ilaw na ito, mayroon kayang nanginginig na naghahanap ng matutulugan? Hindi ko ito nakita. Ngunit hindi ibig sabihin na wala ito. Ang kaisipang iyon ay kumapit sa akin na parang isang aliw at isang pagdududa. Ang gabi sa Cebu ay maningning, ngunit sa puso ko, ang dilim ay hindi kailanman nawala. Sanay ako sa mga gabi sa mga restaurant na may Michelin star, kung saan ang mga mantel ay sobrang puti na nag-aalangan kang ilapag ang iyong baso. Ngunit ngayong gabi, dinala ako ni Emily sa isang makitid na eskinita sa Barangay Mactan, malapit sa paanan ng isang dambana. Ang daan ay sapat lamang para sa dalawang motorsiklo na magkasalubong. Sa magkabilang gilid ay mga tatlong palapag na bahay, bukas ang mga pinto at maririnig ang kalansing ng mga kaldero na parang hininga ng buong komunidad. Umakyat ako sa hagdan ng isang bahay na kulay asul. Ang amoy ng isdang paksiw, nilagang gulay at sausawan na may bawang at sili ay sumalubong sa akin bago pa man ako makabati. Tuloy po kayo, sir. Sabi ng isang lalaki habang inaabot ang kanyang kamay, magaspang dahil sa pagiging mangingisda. Siya si Mang Ramon, nagtatrabaho sa daungan. Sa loob, ang kanyang ina ay naghihiwa ng gulay, ang kanyang asawa ay nagsasandok ng sabaw, at ang dalawang bata ay naghuhugas ng kamay habang nagtatawanan. Bahagya akong natigilan sa harap ng mga tsinelas na maayos na nakalagay sa may pintuan. Sumenyas si Emily. Hinubad ko ang aking sapatos at isinuot ang isang pares na saktong-sakto na para bang matagal na akong hinihintay. Ang pagkain ay nakahain sa isang simpleng mesang kahoy, isang mangkok ng maitim na isdang paksiw, isang plato ng berdeng nilagang kamote tops, isang maliit na sausawan na may sili, at isang mainit na sabaw ng sinigang na kamatis. Bawat putahe ay parang isang maikling kwento. Sanay ako sa lasa ng mantikilya at komplikadong sarsa ng fine dining. Dito, bawat simpleng bagay ay may kakaibang linamnam. Sumubo ako ng isda at ang alat tamis na lasa ay bumalot sa aking dila. Napansin kong masyado akong mabilis kumain. Ngumiti ang ina ni Mang Ramon.
Dahan-dahan lang po sa pagkain para mas masarap. Tumango ako, nahihiya na parang isang estudyanteng pinagsabihan. Habang kumakain, lumingon ako sa paligid. Walang nag-aabang sa labas ng pinto. Sa Manhattan, marami sa aking mga restaurant ang kailangang umupa ng guwardiya para pigilan ang mga walang tirahan na manghingi sa mga customer. Dito, makitid ang eskinita, magkakatabi ang mga bahay, ngunit tanging tunog lang ng mga kubyertos at tawanan ang naririnig. Hindi ko napigilan ang aking ugali sa pag-iimbestiga. Ilang araw na ako rito, pero bihira akong makakita ng pulubi. Inabutan ako ni Mang Ramon ng isda at sinabing, mayroon din pong mga naghihirap paminsan-minsan, pero kilala po namin sila rito sa barangay. Kung sino ang kapos, tutulungan ng iba. Hindi po namin hinahayaan na may lumabas sa kalsada para manlimos. Sinabi niya ito ng simple, na parang natural na bagay, at ang simpleng iyon ang nagpabigat sa aking puso. Agad kong itinaas ang aking panangga. Sa amin, sinasabi nilang personal na pagpili iyon. Kung malaya ka, responsibilidad mo rin ang sarili mo. Inilapag ng ina ni Mang Ramon ang isang bagong sausawan sa harap ko. Mabuti po ang kalayaan, pero kapag gutom ang tiyan, kailangang lumuhod. Dito po, hindi namin hinahayaang may lumuhod mag-isa. Walang pilosopiya, walang pangangaral, parang nagkukwento lang tungkol sa hapunan. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumusok sa isang madilim na sulok na matagal ko nang tinatakpan. Maya-maya, isang kapitbahay ang kumatok, may dalang isang plato ng puto. Maganda po ang huli ng asawa ko kanina. Magsalo-salo tayo. Nakangiti niyang sabi. Tumayo ako at tumango. Tumingin siya sa akin. Sir, masarap po ba ang pagkain? Sumagot ako gamit ang kaunting Tagalog na natutunan ko kay Emily. Ngunlam, ay, masarap po. Nagtawanan ang lahat. Ang tawanan na iyon ay hindi nagpaliit o nagpalaki kaninuman. Inilagay ako nito sa kanilang antas, isang bisita, hindi isang pitaka. Nagpatuloy ang hapunan sa mga kwentuhan. Ikinuwento ni Mang Ramon ang pag-aaral ng kanyang anak na lumangoy, ang ugali ng kanyang ina na maghatid ng pagkain sa kapitbahay na bagong opera. Tinanong ni Emily kung ano ang bago sa daungan. Tinanong ko kung kailan darating ang tagulan. Bawat kwento ay isang hibla na nag-uugnay sa kanila. Tumingin ulit ako sa pinto. Wala pa ring nag-aabang ng barya. Kung sa San Francisco, pagbukas mo ng pinto ng isang kainan, may lilitaw na isa o dalawang anino, parang anino ng syudad. Dito, ang mga tao ay hindi nagiging anino. Mayroon akong masamang ugali. Kapag nararamdaman kong lumalambot na ako, nagiging matigas ang aking mga salita. Pero may mga magnanakaw pa rin sa siyudad na ito, sabi ko ng may diin. Kahapon, nakita ko mismo. Sandaling tumahimik ang lahat. Tumango si Mang Ramon. Opo, meron. Ang malaking syudad, may mabuti at masama. Ang mga kabataang hindi nakapag-aral, madaling maligaw ng landas. Pero dito sa amin, kapag may batang pasaway, alam ng buong eskinita, tinutuwid namin. Hindi po lahat ng mahirap magnanakaw. Narinig ko ang salitang tinutuwid na may init, parang kamay ng matanda na humahaplos sa likod ng isang bata. Sa amin, ang pagtutuwid ay trabaho ng pulis, ng kulungan, ng korte. Dito, mukhang trabaho ito ng mga kapitbahay. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ako ni Mang Ramon na magtsaa sa labas. Dama ko ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy ng asin. Sa harap ko, ang eskinita ay naging isang mahabang sala, nagtatawagan ng mga bahay, nagpapalitan ng tasa, mga batang naghahabulan, at isang pusang naglalaro sa ilalim ng ilaw. May radyo na nagbabalita ng gabi. Walang naiiwan, bigla kong naalala ang aking penthouse. Makakapal na salamin, malambot na karpet, tahimik na aircon, at katahimikan na parang bulak na isiniksik sa aking mga tainga. Doon, bawat isa ay isang planeta. Dito, lahat ay umiikot sa isang hindi nakikitang araw. Mr. Harris, tawag sa akin ni Mang Ramon. Sa tingin niyo po, okay ba ang ganitong buhay? Sasagutin ko sana bilang isang nagwagi na sanay ako sa privacy, sa mahigpit na schedule, sa pagtingin mula sa itaas. Ngunit ang mga salita ay naipit sa aking lalamunan at isang ibang tanong ang lumabas. Paano kung may mawalan ng trabaho sa inyo? Humigop siya ng tsaa at nagkibit balikat. Kung sino ang may alam na trabaho, irerekomenda siya. Kung sino ang may pagkain, magbibigay. Kung kailangan ng pera,
mag-aambagan ang lahat. Walang hahayaang matulog ng gutom. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Walang pagmamayabang, kundi isang bagay na minana pa sa mga ninuno. Parang isang awit na hindi ko naiintindihan, ngunit alam kong matagal nang kinakanta ng pamilyang ito. Tiningnan ko si Emily. Hindi siya nagsalita, ngumiti lang na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Alam niyang ayaw ko ng murang romansa. Hindi niya sinabing, "Kita mo na, Dad, ang ganda ng Pilipinas." Hinayaan niyang ang mga Pilipino mismo ang magsalita sa pamamagitan ng hapunan, ng kanilang mga tahanan, ng kanilang pagtango. Kapag umiihip ang hangin, ayaw kong aminin, ngunit ang puso ko ay tumitibok sa isang kakaibang ritmo. Hindi ang kaba ng isang negosasyon, hindi ang pagmamalaki ng isang tagumpay, kundi ang ritmo ng isang taong biglang napagtanto na matagal na siyang nabubuhay sa mga saradong silid. Nang tumayo ako para magpaalam, inabutan ako ng ina ni Mang Ramon ng isang maliit na supot, ilang piraso ng bibingka at mga kalamansi mula sa kanilang bakuran. "Balik po kayo," sabi niya. Akmang magpapasalamat ako sa Tagalog ng mautal ako. Nagtawanan na naman sila. Ang tawanan na iyon ay umabot hanggang sa kanto, kung saan tinangay ng hangin ang amoy ng mga dahon. Lumingon ako. Ang mga bintana ay bukas pa rin, walang sinumang nag-iingat na parang takot sa mundo sa labas. Nabubuhay sila kasama ang isa't isa, may mga tao sa kanilang likod at sa kanilang harap. Sa sasakyan pa uwi, tahimik ako. Ang siyudad ay sanmaningning pa rin, ngunit ang nakakasilaw na liwanag nito ay huminahon na. Naalala ko ang mga kamay na nakalahad sa Union Square, ang mga malamig na pasilyo ng subway sa New York. Mula kanina, wala akong nakitang kamay na nakalahad. Sa halip, nakita ko ang mga kamay na nakaabot para mag-alok ng pagkain, magbigay ng inumin, sumalo sa isang batang muntik ng madapa. Dati, naniniwala akong ang yaman ay mga numero sa isang balance sheet. Ngayong gabi, ang yaman ay biglang naging isang beranda na may sapat na espasyo para sa ilang tao. "Are you okay, Dad?" Mahinang tanong ni Emily. Tumango ako, isang tango na nagpagaan sa aking likod. Gusto kong sabihing salamat sa paglabas mo sa akin mula sa aking sariling hawla, ngunit hindi ko pa masabi. Tumingin lang ako sa dagat, madilim ang tubig, na may mga ilaw ng bangka na parang mga kuwit sa isang mahabang kwento na wala pang tuldok. Bago matulog, binuksan ko ang pinto ng balkonahe. Pumasok ang hangin, dala ang tawanan ng isang tao mula sa ibabang palapag. Matagal akong nakatayo, ang kamay ay nasa malamig na rehas. Sa dilim, bumalik ang lumang tanong, ngunit hindi na kasing tulis tulad ng dati. Nasaan ang mga pulubi? At sa unang pagkakataon, sa halip na humanap ng paraan para kontrahin ang sagot, naramdaman kong gusto kong makinig. Kinaumagahan, inaya ako ni Emily na pumunta sa isang parke sa tabi ng dagat para magpakain ng mga kalapati. Sabi niya, doon daw, makikita ko ang ibang uri ng yaman. Hindi ako naniniwala sa mga malabong pangako. Ngunit sa hindi malamang dahilan, noong gabing iyon, hiniling kong sana'y mag-umaga na. Kinaumagahan, ginising ako ni Emily ng maaga. Hindi ako sanay gumising bago pa man sumikat ang araw. Sa edad na 70, pinapahalagahan ko ang bawat minuto ng tulog na parang ginto. Ngunit iginiit niya, "Kailangan mong pumunta sa parke, Dad. May makikita kang iba." Kumunot ang noo ko. Mga ibon? Kahit saan naman may ibon. Mas marami pa sa Central Park. Ngumiti lang si Emily. "Pumunta ka lang at maiintindihan mo." Sumakay kami ng taxi papunta sa parke sa tabi ng dagat. Papasikat pa lang ang araw at may manipis na hamog pa sa ibabaw ng tubig. Pagbaba pa lang namin, natigilan ako. Libu-libong kalapati ang bumalot sa plaza, nakahanay sa mga bubong, nagkukumpulan. Ang mga tao ay nagdadala ng mais at bigas para isabog. Ang mga ibon ay bumababa, lumilikha ng malakas na pagaspas ng pakpak. Mga bata ang tumatakbo sa gitna nila at ang kanilang mga halakhak ay mas malakas pa kaysa sa alon. Tumingala ako at nakita ang mga matatandang nag-ehersisyo ng Tai Chi, mabagal ang bawat galaw. Isang grupo ng mga babae ang naglalakad paikot, may hawak na mga bote ng tsaa. Mga binata naman ang naglalaro ng sipa at beach volleyball. Siksikan ang mga tao, ngunit maayos. Pinanood ko sila, at isang tanong ang sumagi sa isip ko. Sa isang lugar na ganito, nasaan ang mga mahihirap, ang mga mahihina?
bakit wala akong nakikitang nanlilimos? Sa San Francisco, kapag naglalakad ako sa umaga, isang sulok lang ng parke, may mga hilera na agad ng tolda. Mga taong nakayuko, mga bote ng alak na nakakalat. Hindi pinapalapit ang mga bata. Dito, nakita ko ang mga magulang na hinahayaang tumakbo ang kanilang mga anak sa gitna ng mga kalapati, madapa at tumawa ng malakas. Kailangan kong aminin, ang ganitong tanawin ay bihira kahit sa mga pinakamayamang syudad. Bumili si Emily ng isang maliit na supot ng mais at inabot sa akin. Subukan mo, Dad. Nagalinlangan ako, ngunit inilahad ko ang aking kamay. Agad na dumapo ang mga kalapati at ang kanilang mga pakpak ay dumampi sa aking braso. Ang pakiramdam na iyon ay bigla akong napatawa. Matagal na panahon na mula noong huli akong tumawa ng ganito kanatural. Isang batang lalaki ang lumapit, nagniningning ang mga mata at nagsalita sa pautal-utal na Ingles. "Hello, mister!" Hinawakan niya ang aking kamay at naglagay pa ng mais. Tumingin ako sa kanya at nakaramdam ng kirot. Sa Amerika, ang mga batang kaedad niya ay laging pinagsasabihan na huwag makipag-usap sa hindi kakilala. Dito, bumabati sila. Isinasali ako sa kanilang laro. Tinanong ko si Emily kung bakit walang pulubi sa parking ito. Sa Central Park, walang umaga na wala sila. Nagkibit balikat si Emily. Dito, kapag may naghihirap, malalaman ng mga kapitbahay, hindi sila hahayaan ng komunidad na mapunta sa kalsada. Nagbabahaginan sila, kaya walang kailangang mag-abang ng awa. Nanahimik ako. Sa isip ko, gusto kong tumutol panlabas lang yan. Paano ang madilim na bahagi? Ngunit sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumapit. Inabutan niya ako ng isang maliit na pakete ng tsaa. Kapag may bisita, may regalo. Dito, hindi namin hinahayaang mag-isa ang bisita. Kinuha ko ang tsaa at bumagal ang tibok ng puso ko. Sa Amerika, sanay ako na hindi man lang maalala ng mga kapitbahay ang pangalan ng isa't isa. Ang regalo ay isang kontrata ng sponsorship. Dito, isang maliit na pakete ng tsaa ay sapat na para maramdaman kong kabilang ako. At ayaw kong aminin, ngunit ang pakiramdam na iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa $1,000 na alak sa isang business party. Nang sumikat na ng husto ang araw, nag-alisan na ang mga ibon. Nagsimula nang marinig ang busina ng mga sasakyan. Umupo ako sa isang bangko, pinanood ang kumikinang na dagat. Sa isip ko, pilit ko pa ring pinanghahawakan ang aking paniniwala, siguradong may isang taong naghihirap sa isang lugar na hindi ko pa nakikita. Ngunit kasabay nito, isang ibang boses ang bumulong. Marahil ang kahirapan dito ay hindi nagiging panlilimos, kundi nagiging pagtatrabaho, pagbabahaginan at pagkakaisa. Naramdaman kong nahuhulog ako sa isang kakaibang pagtatalo sa sarili. "Pauwi," mahinang sinabi ni Emily. "Dad, I don't expect you to change right away. I just want you to see the truth." Lumingon ako at hindi sumagot. Ngunit sa puso ko, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang aking paniniwala ay hindi na kasing tigas ng bato. Nagkakaroon na ito ng mga maliliit na bitak sa ilalim ng mga pakpak ng ibon at mga halakhak ng mga bata. Nang hapong iyon, nagpasya akong maglakad mag-isa. May pulong si Emily sa sentro. Sinabi niyang magpahinga ako, ngunit ayaw ko nang laging may gumagabay sa akin. Kailangan kong mag-obserba, maghanap ng sarili kong ebidensya. Hindi maaring puro kulay rosas ang syudad na ito, tulad ng ipinapakita nito sa akin sa nakalipas na mga araw. Naglakad ako sa kahabaan ng isang malawak na kalsada sa tabi ng dagat. Ang araw ay papalubog, nagbibigay ng kulay kahel sa mga matataas na hotel at mga puno ng niyog. Ang tunog ng alon ay humahalo sa busina ng mga sasakyan, lumilikha ng isang kakaibang ritmo. Sumilip ako sa mga eskinita. Wala pa ring nakaupong nanlilimos. Mga tindahan pa rin, mga batang naglalaro at ilang matatandang nagkakape sa labas. Nainis ako, parang isang mangangaso na hindi mahanap ang kanyang biktima. Huminto ako sa isang coffee shop sa bangketa. May ilang mga asul na plastic na upuan na magkakatabi. Umorder ako ng isang baso ng iced coffee. Iyon ang ipinayo sa akin ni Emily. Ang may-ari ay isang payat na lalaki na may edad na, ngunit may maningning na mga mata. Nang ihatid niya ang kape, nagtanong siya, "Galing po kayo sa Amerika?" Tumango ako. Umupo siya sa tabi ko na parang ang isang dayuhan ay isang matagal ng kaibigan.
Nag-usap kami. Tinanong ko siya ng diretso, bakit ilang araw na ako rito pero bihira akong makakita ng pulubi? Sa amin, ang mga parke at subway ay puno ng mga walang tirahan. Ngumiti siya ng malungkot. May mga mahihirap din po rito, pero kilala po namin sila. Kung hirap ang isang bahay, tutulong ang iba. Minsan mayroon, minsan wala, pero hindi po namin hinahayaan na may mapunta sa kalsada. Nilagyan niya ulit ng tubig ang baso ko. Kung may sobrang hirap, may mga charity group na nagpapakain. May paraan pa rin po para mabuhay ang mga tao, kaya bihira ang umupo na lang para mag-abang ng limos. Nanahimik ako at humigop ng kape. Ang pait ay humalo sa tamis ng gatas, matapang sa dila ngunit may banayad na aftertaste. Naalala ko ang mga lugar sa Los Angeles kung saan kailangang magtayo ng mga bakod para pigilan ang mga walang tirahan. Doon, laging walang laman ang kanilang mga mata. Dito, nakikita ko ang mga matang may koneksyon. Gusto kong tumutol, ngunit ang mga argumento sa aking isipan ay unti-unting nawawala parang usok ng kape. Pag-alis sa coffee shop, sumakay ako ng isang habal-habal papuntang sentro. Ang driver ay isang lalaking mga 40 anyos, payat, at may magiliw na ngiti. Nang malaman niyang Amerikano ako, masigla siyang nagkwento. Dati po akong construction worker. Nagbawas ng tao ang kumpanya. Ngayon, nagda-drive ako. Sapat na rin po para sa pamilya ko para mapag-aral ang 2 anak. Hindi ka ba natatakot sa mga magnanakaw? Tanong ko. Tumawa siya. Opo, minsan. Pero may mga suki na. At mahigpit ang kumpanya. Masipag lang po. Pagod, pero mas mabuti kaysa nakatunganga. Buti na lang po sa lugar namin, mababait ang mga kapitbahay. Kapag matumal ang biyahe, may nagbibigay ng pagkain. Walang nagugutom, sumikip ang dibdib ko. Sa isip ko, ang kahirapan ay laging katumbas ng pagiging abandonado. Dito, ang kahirapan ay konektado sa isang kamay na umaabot mula sa tabi. Nang huminto kami, naglakad ulit ako. Isang estudyanteng nakauniporme ng coffee shop ang nagpupunas ng karatula sa labas. Nang makita akong nag-aalangan, ngumiti siya at bumati. Nagtanong ako, nag-aaral ka pero nagtatrabaho pa? Sumagot siya sa matatas na Ingles. Para po sa tuition, sir. Mahal ang buhay sa syudad, pero kung masipag ka, mabubuhay ka. Ganon din po ang mga kaibigan ko. We provide for ourselves, but we are not alone. Idinagdag niya, sa syudad na ito, lahat kami takot sa magnanakaw. Pero natuto kaming mag-ingat. The city is both lovely and harsh. It teaches us to be strong. Tumango ako. Ang boses ng dalaga ay malinaw. Ang kanyang mga mata ay maningning. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Naalala ko ang mga kabataan sa Amerika na madalas sumuko dahil lang sa isang pagkadapa. Dito, itinuturing nilang aral ang pagkadapa. Pagsapit ng gabi, nakaupo ako sa isang plastic na upuan sa bangketa, umiinom ng iced coffee na nagkakahalaga lang ng 50 piso. Ikinuwento ng may-ari ng tindahan na minsan, isang kapitbahay ang nagkasakit ng malubha. Nag-ambagan ang buong lugar para madala siya sa ospital. May nawalan ng trabaho. Nagpalitan ang mga kapitbahay sa pagluluto ng pagkain para sa kanya. Simple lang ang pagkakasabi niya. Dito po, ang kapitbahay ay parang pamilya na rin, kaya bihira kayong makakita ng pulubi sa kalye. Hawak ko ang aking baso, nakatingin sa mga sasakyan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang sagot ng malinaw. Mas kaunti ang pulubi sa Pilipinas hindi dahil mas mayaman sila, kundi dahil hindi nila pinababayaan ang isa't isa. At ang realisasyong iyon ay parang isang matulis na karayom na tumusok sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Ang lugar na naging manhid na, pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay, sa isang lipunang marunong lang tumingala at hindi lumingon sa likod. Alam kong malapit na ang sandali ng pagharap sa katotohanan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako. Natakot na kung aaminin ko ito, kailangan kong gibain ang buong pader ng aking paniniwala na itinayo ko sa loob ng 40 taon. Nang hapong iyon, dinala ako ni Emily sa isang maliit na eskinita sa isang distrito. Ang daan ay sapat lang para sa 2 motorsiklo. Magkakatabi ang mga bahay, at lahat ng pinto ay bukas. Ang tawanan ng mga bata,
ay parang isang koro. Nagtanong ako, sigurado kang dito nakatira ang kaibigan mo? Hindi sa hotel o condominium? Tumango si Emily. Yes, Dad. Dito, makikita mo ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Huminto kami sa harap ng isang 3 palapag na bahay na kulay dilaw. Bukas ang kahoy na pinto at maingay sa loob. Pagpasok ko, para akong napunta sa ibang mundo. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nakaupo sa isang silyang yantok na kangiti. 2 bata ang naghahabulan. Isang batang ina ang abala sa kusina, ang amoy ng ginigisang sibuyas ay umabot sa akin. Ang ama, nakatrabaho ni Emily, ay lumapit at kinamayan ako. Ang kanyang kamay ay matigas. Welcome po, Mr. Harris, sabi niya sa pautal-utal na Ingles. Ngunit ang kanyang tapat na mga mata ay mas mainit pa kaysa sa anumang formal na pagbati. Umupo ako sa isang mesang kahoy. Sa harap ko ay mainit na tsaa at isang plato ng prutas. Walang sinumang nag-alinlangan dahil ako ay dayuhan. Natural silang nakipag-usap. Tinanong ako kung gaano na ako katagal sa Pilipinas, kung sanay ba ako sa isdang paksiw at nilagang gulay. Habang umiinom ng tsaa, nagmasid ako. Napagtanto ko na ang sikretong matagal ko nang hinahanap ay narito lang. Isang pamilya na may 3 henerasyon na magkakasama, nagbabahagi ng bawat pagkain, bawat tawa, bawat pasanin. Sa Amerika, sanay ako na ang mga anak ay bumubukod agad. Ang mga matatanda ay napupunta sa mga nursing home. Bawat isa ay nabubuhay na parang isang malungkot na planeta. Dito, magkakabigkis sila na parang isang galaxy. Tinanong ko, bakit hindi kayo bumubukod? Hindi ba't mas komportable iyon? Tumawa ang ama. Dito po, maraming pamilya pa rin ang pinipiling magkakasama. Ang mga lolo't lola ang nag-aalaga ng mga apo habang nagtatrabaho ang mga magulang. Ang mga anak ay lumalaki sa pangangalaga ng buong pamilya. Bawat isa ay nababawasan ng pasanin. Walang naiiwan. Dahan-dahang idinagdag ng lolo. Noong unang panahon, mahirap ang buhay, walang makain. Naghahati-hati pa ang mga kapitbahay sa isang kamote. Ngayon, mas maayos na, pero nandoon pa rin ang ugali. Hindi namin hinahayaan na may mapunta sa kalsada. Ang simpleng mga salitang iyon ay nagpabara sa aking lalamunan. Naalala ko ang mga kalye sa San Francisco kung saan nakahandusay ang mga walang tirahan at nilalagpasan lang sila ng mga tao na parang hindi sila nakikita. Dati, naniniwala akong iyon ay personal na pagpili, ang halaga ng kalayaan. Ngunit dito, nagsimula akong magduda. Ang tunay na kalayaan ba ay nangangahulugang pagpapabaya sa isa't isa? Habang naghahapunan, ang kapaligiran ay parang musika, ang tunog ng pagluluto, ang hiyawan ng mga bata, ang kwento ng lolo tungkol sa giyera, ang paalala ng lola na kumain ng gulay. Nakaupo ako roon, sa gitna ng mga tunog na iyon, at naramdaman kong walang laman ang aking puso. Buong buhay ko, tumira ako sa mga mararangyang penthouse, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong simpleng init. Akmang kukunan ko ng litrato ang sandali ng may kumatok na kapitbahay, may dalang isang plato ng suman. May bisita po kayo, sama-sama tayong magsaya, sabi niya nang nakangiti. Tumayo ako, medyo naiilang. Sa Amerika, hindi man lang maalala ng mga kapitbahay ko ang pangalan ko. Nagtawanan ng lahat, na parang ang kwento ko ay napakakakaiba. Pagkatapos ng hapunan, dinala ako ng lolo sa balkonahe sa 2 palapag. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa eskinita. Naglalaro pa rin ang mga bata, nag-uusap pa rin ang mga matatanda. Sabi ng lolo, dito po, kapag may problema ang isang bahay, tutulong ang iba. Iyan po ang dahilan kung bakit bihira kayong makakita ng pulubi sa labas. Ang kanyang boses ay kalmado, na parang nagsasabi ng isang batas ng kalikasan. Nanahimik ako. Naghahanap ako ng ebidensya para protektahan ang aking paniniwala. At ngayon, ito ay nabibiyak na. Ang sagot pala ay wala sa mga maningning na kalsada o marangyang bar, kundi narito, sa isang bahay ng 3 henerasyon. Sa isang hindi nakikitang pagkakabuklod na hindi ko kailanman nalaman. Pauwi, tiningnan ako ni Emily. So, what do you think, Dad? Hindi ako sumagot agad. Naramdaman ko lang sa aking puso ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng panghihinayang at pagkamulat. Panghihinayang dahil buong buhay akong naniwala sa isang malamig na modelo ng lipunan.
Pagkamulat dahil marahil ay natagpuan ko na ang sagot sa tanong na dala ko mula pa noong unang araw. Bakit mas kaunti ang pulubi sa Pilipinas kaysa sa Amerika? Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang apartment ni Emily ay nasa mataas na palapag. Mula sa salamin, tanaw ko ang buong Cebu na kumikinang. Patuloy ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang mga busina ay parang tibok ng puso ng syudad. Tahimik akong nakaupo sa tabi ng bintana, may isang baso ng red wine sa mesa. Naisip ko ang hapunan sa bahay ng 3 henerasyon. Ang tawanan ng mga bata, ang kwento ng matatanda, ang kapitbahay na nagdala ng suman. Naalala ko ang tingin ng lolo nang sabihin niyang, hindi namin hinahayaan na may mapunta sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa aking isipan, bumabangga sa bawat paniniwalang matagal ko nang pinanghawakan. Sa Amerika, tinatawag namin itong kalayaan. Ang magtagumpay ay taas noo. Ang mabigo ay bahala na sa sarili. Hinihikayat ng lipunan ang kompetisyon, ngunit pinababayaan ang mahihina. Dati, naniniwala akong ito ang pinakamagandang modelo. Patunay nito ang pagiging superpower ng Amerika. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa mga taong payapang naglalakad sa ilalim ng dilaw na ilaw, isang tanong ang sumagi sa akin. Ang sibilisasyon ba ay nasusukat sa GDP at teknolohiya o sa kung paano sinasalo ng mga tao ang isa't isa mula sa pagkahulog? Naalala ko ang mga kalye sa San Francisco, kung saan ang mga tolda ng mga walang tirahan ay parang mga peklat. Libu-libong beses ko na silang nadaanan. Minsan, iniiwasan ko sila. Minsan, nag-aabot ako ng ilang barya para gumaan ang loob ko. Hindi ko kailanman naisip na umupo at pakinggan ang kanilang kwento. Sinasabi ko sa sarili ko na iyon ang kanilang pinili. Ngunit nang marinig kong sabihin ng mga Pilipino, dito, walang hinahayaang mapunta sa kalsada, naramdaman kong ang aking dahilan ay naging malupit. Isang debate ang nagsimula sa aking isipan. Isang pamilyar na boses ang nagsabi, "Huwag kang maging inosente. Panlabas lang yan. Makikita mo rin ang dilim. Huwag mong itapon ang buong buhay mong paniniwala dahil lang sa ilang emosyonal na sandali." Ngunit isang ibang boses, mas kalmado, ang bumulong. Nakita mo mismo, hindi sila mas mayaman kaysa sa Amerika, ngunit hindi nila pinababayaan ang isa't isa. Hindi ba't iyon ay isang ibang uri ng yaman? Tumayo ako at binuksan ang pinto ng balkonahe. Ang hangin ng gabi ay malakas, dala ang amoy ng dagat. Sa malayo, ang tulay ay nagniningning. Bigla kong naalala ang kwento ni Mang Ramon. Kapag may nawalan ng trabaho, nag-aambagan ang buong komunidad. Sinubukan kong isipin iyon sa New York. Mga kapitbahay na nagtutulungan para sa isang nawalan ng trabaho? Imposible. Doon, hindi man lang nila alam ang pangalan ng isa't isa. Naalala ko ang aking pagkabata. Ang lolo ko ay lumaban sa Asya at umuwi na may mga madidilim na kwento. Buong kabataan ko, ang imahe ng Pilipinas sa isip ko ay isang lugar ng kaguluhan at kahirapan. Naniwala ako roon ng husto na binaliwala ko ang anumang impormasyon na salungat dito. At ngayon, nakaupo ako rito sa gitna ng isang maningning na syudad, nanginginig na parang isang taong tumingin sa salamin at nakita ang isang ganap na ibang mukha. Bumalik si Emily mula sa kanyang pulong. Nakita niya akong gising pa. Umupo siya sa tabi ko, inabutan ako ng mainit na tsaa. "Nakita mo na ba, Dad?" Mahina niyang sabi. "Dito, hindi sila kasing yaman ng Amerika, ngunit masaya sila sa ibang paraan." Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko siya, naalala ang araw na nagpasya siyang magtrabaho sa Pilipinas. Halos magalit ako. "Titira ka sa isang bahay kubo?" Ngayon, ako mismo ang natututo ng pinakamalaking aral sa aking buhay. Napabuntong hininga ako. Marahil ay mali ako, pero mahirap aminin. Buong buhay akong naniwala sa isang sistema. Kung bibitawan ko iyon, ano ang matitira sa akin? Hinawakan ni Emily ang aking kamay at ngumiti. "Ang matitira sa iyo ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay nagpapalaya, hindi nagkukulong." Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyo. Matagal akong nanahimik, puno ng emosyon. Kalahati sa akin ay gustong panatilihin ang pader ng aking kayabangan. Ang kalahati ay gustong ibagsak ito para gumaan ang pakiramdam, tulad ng batang tumatawa sa gitna ng mga kalapati kaninang umaga. Nang humiga ako,
Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang mga imahe ay nagpatong-patong. Ang dalampasigan na puno ng tao, ngunit walang tolda. Ang bahay ng 3 henerasyon na puno ng tawa. Ang parke na puno ng kalapati at mga bata na intindihan ko. Nasa isang sangang daan ako. Tatalikod para panatilihin ang aking paniniwala o hahakbang para hawakan ang isang ibang katotohanan. Isang katotohanan na maaaring magbago sa akin magpakailanman. Sa aking huling araw sa Cebu, tahimik akong nakaupo sa tabi ng bintana sa apartment ni Emily. Ang syudad sa ibaba ay maningning pa rin. Ang daloy ng mga sasakyan ay parang isang ilog ng liwanag. Naalala ko ang bawat sandali sa nakalipas na mga linggo. Ang modernong paliparan, ang masarap na lechon na mas malinamnam pa kaysa sa isang Michelin star na pagkain, ang dalampasigan na walang pulubi, ang insidente ng pagnanakaw na nagpakapit sa akin sa lumang paniniwala at pagkatapos, ang hapunan sa bahay ng 3 henerasyon at sa wakas, ang parke na may mga kalapating lumilipad kung saan tumawa ako na parang isang bata, pumunta ako sa Pilipinas na may matigas na paniniwala na ang bansang ito ay mahirap, atrasado at madilim. Gusto kong patunayan sa aking anak na inosente siya sa pagpili niyang magtrabaho rito. Ngunit bawat araw, bawat detalye ay tumuktok sa pader ng aking paniniwala. Ngayon, ang pader na iyon ay gumuho na. Hindi na ako nakatayo sa ibabaw nito, kundi nakaupo sa gitna ng mga durog na piraso, nakatingin sa isang maningning na katotohanan. Mas kaunti ang pulubi sa Pilipinas kaysa sa Amerika, hindi dahil mas mayaman sila, kundi dahil hindi nila pinababayaan ang isa't isa. Lumingon ako kay Emily. Nag-aayos na siya ng kanyang mga gamit. Sinabi ko, "Anak, pagkatapos kong magretiro, babalik ako rito para tumira ng ilang panahon." Natigilan si Emily. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang ngumiti. Hindi isang ngiti ng tagumpay, kundi isang ngiti ng isang taong nakasaksi sa pagtubo ng isang buto. Nagpatuloy ako. Buong buhay akong nabuhay sa isang mayamang lipunan, ngunit pinalampas ko ang pinakamahalagang bagay, ang pagkakaisa. Gusto kong maranasan na mabuhay sa isang lugar kung saan ang yaman ay hindi lang numero sa bangko, kundi ang tawa ng mga bata, ang hapunan ng pamilya, ang kamay ng kapitbahay na nakaabot. Huminto ako at napatawa. Marahil ay huli na para matutunan ko ito, pero mas mabuti ng huli kaysa hindi. Pagsapit ng hapon, huli akong naglakad sa tabi ng dagat. Ang tulay ay maningning. Umupo ako sa isang bangko, pinanood ang mga batang naglalaro, ang mga mag-asawang magkahawak kamay, ang mga matatandang naglalakad. Nakikinig ako, hindi na para maghanap ng ebidensya, kundi para pakinggan ang tunay na ritmo ng buhay. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan habang papaalis ang eroplano, lumingon ako sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumiliit, ngunit sa puso ko, mas naging maningning ito. Alam ko hindi ito isang paalam, kundi isang bagong simula. Buong buhay kong pinaniwalaan na ang individual na kalayaan ang sukdulan, ngunit tinuruan ako ng Pilipinas ng ibang aral. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paglalakbay ng mag-isa, kundi ang paglalakbay ng sama-sama, walang naiiwan. Kung may magtatanong sa akin kung bakit pinili ng isang Amerikanong bilyonaryo na manirahan sa Pilipinas pagkatapos magretiro, ngingiti lang ako at sasabihing dahil doon, natagpuan ko ang isang bagay na nawala na sa Amerika, ang diwa ng bayanihan. Marahil ay walang makakalimot sa mga mata ng Amerikanong iyon habang nakaupo siya sa harap ng isang hapunan kasama ang isang pamilyang Pilipino na may 3 henerasyon. Nakapasok na siya sa mga mararangyang pagdiriwang, nakaupo sa mga nagniningning na tore sa New York o Las Vegas. Ngunit nang makaupo siya sa isang simpleng silyang kahoy at marinig ang tawa ng mga bata sa isang maliit na bahay, doon lamang niya naramdaman ang isang kakaibang tibok ng puso. Sa mga kalsada ng Cebu, hindi niya natagpuan ang mga hilera ng pulubi tulad ng sa San Francisco. Sa halip, natagpuan niya ang mga kamay na nakaabot para mag-alok ng pagkain, ng tsaa, para tulungan ang isa't isa. At ang simpleng imaheng iyon ang nagpagulat sa kanya, na parang ang buong pader ng kanyang paniniwala ay biglang nabiyak. Ang aral ay malinaw. Ang Pilipinas ay hindi mas mayaman kaysa sa Amerika,
ngunit napanatili nito ang isang hindi nakikitang yaman, ang pagkakaisa, ang diwa ng pagtutulungan. Tulad ng isang maliit na bangka na matatag na tumatawid sa mga alon, ang bansang ito ay ilang beses nang bumangon mula sa pagkawasak at mula sa tahimik na lakas na iyon, napapatingin ang buong mundo. Ang dangal ay wala sa pinakamatataas na gusali, kundi sa isang mahirap na taong nagpapanatili ng kanyang karangalan sa isang komunidad na nagbibigay ng proteksyon. Isang maliit na bansa na nagpapayuko sa mga dating mapangmata. At nang magpasya siyang bumalik sa Pilipinas, hindi lang iyon isang personal na pagpili. Ito ay isang patunay na ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang paniniwala. Ito rin ay isang paalala sa ating lahat. Ang tunay na halaga ay wala sa pera, kundi sa kung paano natin tinatrato ang isa't isa. Tanungin natin ang ating sarili. Ilan sa paligid natin ang tahimik na nagdadala ng kanilang dangal? At ano ang gagawin natin para isang araw, ang ating boses din ay pakinggan ng buong mundo? Dahil minsan, ang pinakamalaking lakas ay wala sa ugong ng bagyo, kundi sa tahimik na pagbangon ng isang maliit na bulaklak na tumutubo sa pagitan ng mga bato. Ang Pilipinas ay tulad ng bulaklak na iyon, simple ngunit matatag, mapagkumbaba ngunit maningning. Patuloy itong lumalago para patunayan na ang dangal at paggalang sa sarili ay mga bagay na hindi nabibili o nananakaw ni numan,